Kamay ang mga bata. Ito ang pwedeng maging sanhi ng mga sakit. That's why PAMIT recommends Safeguard to remove disease-causing germs. Also for round-the-clock protection against skin germs, unlike your new ordinary soap. Para safe siya, we always trust Safeguard. Hi, my name is Nicole. On stage, I shine like a big star. Thanks to ProMilk Preschool, I shine talent.com TV. And my number one fan, Ma. You too can shine with ProMilk Preschool. Ang dami! Baho! Dumi! Matulungan nga si Mrs. Aha! Masubukan nga to. Bleach, Fabcon, dagdag powder. Huwag yan! May new Bonox 3-in-1 powder naman. Tatlong hanap ko sa laba, andito na. 1. Parang nag-bleach sa linis. 2. Parang nag-Fabcon sa bango. 3. Parang nagdagdag powder sa dami ng laba. Sa Bonox, 3-in-1 daming lamang. Hair fall, roughness, dryness, dullness, split ends. For the top 5 Filipino hair problems, L'Oreal Paris Total Repair 5. Because every Filipino is worth it for only $4.50. Dito sa Sinotab, expert kami sa noses. Sa isang capsule lang, you get double action power. Ang Sinotab ay may mabisang decongestant para tanggal ang baradong ilong at pain reliever para tanggal ang sakit na dulot nito. Mag-double action Sinotab. Unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Alright, nagbabalik po ang unang hirit at narito na ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Umantong nga po sa magkakambal na trahedya ang sinapit ng dalawang binatilong sangkot sa pamamaril na itinuturing na crime of passion sa isang mall sa Pampanga noong Martes at pumalaw na po kahapon ang dalawa. Alas 2:50 na hapon ang ideklarang patay ang 13 anyos na binatilyo habang ang 16 anyos naman pumanaw alas 11:30 kagabi. At kagabi tinagal na ang life support ng 16 anyos na brain dead na kahapon pa lamang. Habang nagpasya naman ang mga magulang na mas nakababatang lalaki na i-donate ang dalawang bato at maging ang cornea nito. Ayon sa ama ng 13 anyos, naniniwala siyang biktima rin ng kanyang anak lalo na't maaaring napagsamantalahan ang kabaitan nito. At sa kapila po yan, nang lumalabas sa paunang investigasyon ng anak nila ang bumaril sa dating karelasyon bago umano ito magbaril sa kanyang sarili. Patuloy naman ang investigasyon kung kanino nanggaling ang baril na ginamit ng 13 anyos na binatilyo. Samantala, natunto na rin ng mga pulis ang pinaghihinalaang third party sa love triangle, ang isang 19 anyos na lalaki na taga Bulacan naman. Kaya para naman po dun sa mga ngayon lang nakapagbukas ng telebisyon, makibalita na po tayo sa burol ng 16 anyos na binatilyo sa Baliwag, Bulacan at naroon si Salima Refran. Sam? Pia hustisya para sa kanilang yumaong anak. Ito ang daing ng pamilya ng 16 anyos na lalaking nabaril sa shooting incident sa loob ng isang mall sa San Fernando, Pampanga noong isang araw. Ayon sa ina ng binatilyo, kung ano man ang problema ng dalawa, hindi dapat nauwi sa pagkamatay ng kanilang anak. Balak nilang kumonsulta sa mga abogado upang malaman ang maaaring ikaso sa 13 anyos na lalaking namaril umano o sa kanyang pamilya. Pinabulaanan din ng ginang ang alegasyon na pineperahan ng kanyak ang 13 anyos na binatilyo. Pia? Maraming salamat, Salima Refran. Samantala, gumugulong na ang investigasyon sa insidente na yan ng pamamaril sa Pampanga. Base sa investigasyon, walang lisensya ang baril na ginamit. Patuloy namang inaalam ng pulisya kung sino ang may-ari nito at kung paano ito napunta sa menor de edad. Inaalam din kung paano na ipasok ang baril sa mall. Kailangan pa rin ito magsagawa ng paraffin test kamay ng dalawang binatilyo para malaman kung sino talaga ang nagpaputok ng baril. Bukod sa mga ebidensyang hawak na nila kung saan kabilang ang duguang t-shirt na may mga mensahe at suicide note, sinisilip din ngayon ng mga pulis ang mga status update ng 13 anyos sa social networking site na Facebook. Sa kanyang account, ilang araw na raw nagpaparamdam ng kanyang plano ang binatilyo. Sa huling larawang pinost niya, makikitang suot niya ang damit na puno ng mensahe ng galit na kinunan sa loob mismo ng mall. May ilang status update at mensahe rin daw ito na may tono na ng pamamaalam. At dahil sa nangyaring sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa mall, todo higpit ngayon ng mga shopping center dito sa Metro Manila. Kaya naman humahaba ang pila sa mga mall entrance dahil sa higpit ng seguridad. Ayon sa isang security and safety consultant, abala raw talaga sa mga customer ang mabusising pag-iinspeksyon. Pero
kailangan daw itong gawin ng mga establishmento para matiyak ang seguridad ng lahat. I wonder kung gaano ka-effective. Yung, di ba yung metal detector, yung tinatabi sa bag mo, gumaganon. How effective is that? Well, actually, hindi nga lahat may metal detector. Tapos yung iba, pag nag-inspect siya, may hawak lang na stick, nakikita mo? Ginaganon lang. Oo, Ayan, nga, nakita masabi lang natin. na nag-inspect Na eh. nag-inspect. Oo, siguro kasi may CCTV para makita ng mga supervisor nila na nag-inspect. But hindi naman talaga din nila ginagawa. Kaya sinasabing nakalusot, sobrang maliit. O, paano kung lahat na magdadala maliit? So, lahat nakalusot. Tsaka, baka nakala ng iba na toy lang doon ng bata. Kasi bata na siya. Baka laruan lang akala Well, nila. actually, siguro it's about time na talaga din na yung mga security sa mga mall, maging masigasig. masigasig, oo. Nakikita mo pag binuksan yung compartment, Oy, sisilipin lang yan. Oo, pero naman kung may dalang bomba, Pero hindi kasi nila pwedeng kalkalin eh. So, I guess the best thing is for all of them to have individually yung metal detector na talagang magaling yung ano. Yung ibang security kasi minsan natatakot sila na sila yung mapagbintangan kapag nagkakalkal sila ng bag. Kaya minsan ingat din sila. Pero wala tayong magagawa. Trabaho talaga nila yun. Pero may mga proseso yun, di ba? Kailangan yung iba nakaguantes. Tapos talagang may procedure kasi kung pagka paano mo ginanon mo lang i-stick talaga, yung bag. isang ganyan lang. Oo, hindi mo talaga Hindi makikita yun, di ba? Lagayan nun, ang liit lang nun yung caliber 22. Napakaliit lang yun Balutin mo lang sa panyo yun, hindi na mapapansin Samantala, aabot daw sa 17% ng mga Pinoy ang depressed at isang Pinoy kada araw ang nauuwi sa suicide o pagpapakamatay. Ayon yan sa datos sa Natasha Goldborn Foundation at ang mas masakla pa rito ay naman sa DOH, madalas daw na naire-report na nagpapatibakal ay mga kabataan. Para naman sa mga eksperto, karamihan daw sa mga issue ng mga kabataang depressed ay ang mababang marka sa eskwelahan, bullying, broken family, at pagiging broken-hearted. Ilan naman sa mga senyales ng suicidal tendency ay ang pagiging parating malungkot, hindi pagkain o pagtulog ng maayos, kawalan ng gana pumasok sa eskwelahan o sa opisina, at ang pagsasabi na gusto ng mamatay. Kaya dapat daw bigyan ng wastong atensyon o dalhin sa doktor ang mga nagpapakita ng mga sintomas gaya nito, ayon pa rin sa Department of Health. Samantala, ang Pilipinas ay kabilang pa rin daw sa mga bansang may pinakamababang suicide rate sa buong mundo. Dahil na rin sa malapit na relasyon ng pamilyang Pilipino at ang pagiging relihiyoso ng maraming kabataan natin o kababayan natin kung saan tinuturing na mabigat na kasalanan ang pagpapakamatay. Samantala sa ibang balita, nagulantang ang mga mamimili sa isang mall sa Davao City nang madiskubring may granada roon. Ay sa report, nakalagay ang pampasabog sa isang bag na iniwan sa baggage counter. At nadiskubre raw ang granada na makarinig ng tunog ng bakal ang nagbabantay sa baggage counter sa labas ng mall. At nang buksan ng bag, nakita rin dito ang certificate para sa granada na nakapangalan sa isang Staff Sergeant Ronilio Avanzado. Pero ang bag, pagmamayari ni Private First Class Moni Lord Fornis ng 67th Infantry Battalion sa Baganga, Davao Oriental. At dahil dito, arestado si Fornis. Pero paliwanag niya, papunta raw siya sa kanyang duty noon at napadaan lamang sa mall para mamili. Anong bibili niya? Paano kung natanggal ang pin? Kaya nga, baka nakalimutan niya. Di ba alam Parang ko gusto niya naman may sa granada. baggage counter, di ba pinatong-patong lang doon yung mga gamit. Napaka-irresponsible naman. Delikado. Oo, samantala, 5 naman ang kumpirmadong patay sa nangyaring pagsabog sa isang videoke bar sa La Paz, Tarlac. Ayon sa investigasyon, nagsusugal sa labas ng bar ang mga nasawi nang bigla raw silang hagisan ng granada ng 2 suspect na sakay ng hindi naplakahang motorsiklo. 7 naman ang sugatan sa insidente. Hindi pa malinaw ang motibo sa pagpapasabog, pero sa inisyal na impormasyong nakalap ng mga pulis, posibleng konektado ang insidente sa rambol na sumiklab sa parehong bar noong linggo. Nakaaway raw kasi ng may-ari ng bar at ng ilan sa mga naging biktima ang isang grupo ng mga dayong kalalakihan. May update na po tayo sa kalagayan ng 2 Pinay na kasambahay ng pamangkin ni dating Libyan dictator Muammar Gaddafi. Ayon sa Department of Labor and Employment, posibleng ngayong linggo na raw makakauwi ng Pilipinas ang 2. Inilabas na ang litrato ni Diana Jill Rivera at Mary Ann Ducos na nasa isang safe house na ngayon sa Tunisia. Sa Facebook status ni Diana Jill, nagpapasalamat siya sa lahat ng tumulong sa kanya. Nakipag-ugnayan na rin ang Blas F. Ople Policy Center sa pamilya nila Diana Jill at Mary Ann dito sa Pilipinas.
Samantala, nauwi naman sa batuhan ang nangyaring demolisyon sa Reparo Road sa Caloocan City kahapon. Umulan ng mga bato at bote galing umano sa mga residente matapos umabante ang SWAT at Civil Disturbance Unit para buwagin ang barikada ng mga residente at dahil sa gulo, nagpakawala ng sunod-sunod na warning shot ang mga pulis. At mamakalapit ang mga nagdademolish sa compound, sinimulang gibain ang mga bahay. Wala naman nagawa ang residente sa pagbaklas sa 25 bahay kahapon at nauna nang dinemolish noong Martes ang mahigit 100 bahay sa isang bahagi ng compound. At 3 beses na raw binigyan ng palugit ang mga residente na umabot sa halos 2 buwan para makahanap ng malilipatan. Ang pangako naman ng Caloocan City Government, maglalaan sila ng relokasyon sa mga apektadong residente. Sana tukuyin na nila agad no, kung saan yung relocation site. Nila, para wala ng mga ganyang mga nagkakasakitan pa. Samantala, balita naman mula sa Amerika, nagkatabi si Pangulong Noynoy Aquino at US President Barack Obama sa paglulunsad ng Open Government Partnership o OGP sa Waldorf Astoria Hotel sa New York. Ang OGP ang pangunahing dahilan ng working visit sa Amerika ni Pangulong Aquino na isang inisyatibo ng mga bansa para maging mas mapabuti ang pamamahala ng mga gobyerno. Nandun din ang 6 pang heads of state mula Brazil, Mexico, Norway, South Africa, Indonesia at United Kingdom na isa-isa ring naglatag ng kanilang action plan para pag-ibayuhin ang bukas na pamamahala. Sa kanyang talumpati, pinagmalaki ni Aquino ang tinaguri ang bloodless revolution na